Ang ating pong gawain sa umagang ito ay patungkol sa ating mga refleksyon at sa ating mga insight sa ginanap nating 3 araw ng YLS Summer Fellowship. Higit pa sa mga larawang inyong nakita ay ang mga alaala na mananatili sa inyo hanggang wakas. Mga alaala na siyang magsisilbing inspirasyon at lakas sa inyong pamumuhay bilang mga YLS. Limiin ninyo sa inyong sarili, mga kabataan sa banal na iglesia ng Panginoon, kung anong uri ng kabataan ka sa iyong pagpunta rito. Maaring ikaw ay may taglay na mga suliranin sa pamilya, sa inyong pag-aaral, sa iyong trabaho, pag-aalala sa iyong kinabukasan. Magkakatrabaho ka ba? O magtatagumpay ka sa iyong buhay na tatahakin? Ang suliranin ay bahagi ng buhay ng lahat ng tao sa mundo. Ngunit ang pagkakaroon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating buhay ay siyang napakadakilang karangalan. Isuko mo, kapatid na YLS, ang iyong mga agam-agam sa Panginoon. Lahat ng iyong mga problema at pagdaramdam. Diyos ang ating kasama at magbibigay ng kalakasang pagtagumpayan ang lahat ng mga hamon sa buhay nating ito, lalo't higit sa ating buhay espiritual. So, ang bawat isang grupo ngayon ay binigyan natin ng mga papel at ng mga ballpen. Pag-uusapan at pagtatalakayan ng bawat grupo. Sa umagang ito at sa pagwawakas ng ating Summer Fellowship, ay tanungin ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Anong uring kabataan ang nalikha sa iyo ng YLS Summer Fellowship 2013? Anong mga aral ang iyong natutunan sa ating 3 araw ng pagsasama-sama? Anong mga pagkakataon ang nais mong balik-balikan sa ating pagtitipon? Anong mga bagay ang hindi naging mainam sa iyong palagay? At ano rin naman ang iyong maaaring suhestyon? At dahil sa lahat ng mga ito, ano ang maaaring asahan ng Panginoon sa kanyang mga kabataan sa mga taong darating? So, binibigyan po ang bawat grupo ng pagkakataon na pag-usap-usapan ang mga katanungang at ang mga hamon na ibinibigay sa inyo. Maaari po ninyong isulat yan sa papel at ang bawat isa ay magbibigay ng kanilang bahagi sa bawat katanungan. Pagkatapos, ang mga grupo ay inaasahan na magpakita or magkaroon ng presentasyon na nilikha ng bawat grupo. Pag-usap-usapan na po. Ito pong muli ang mga katanungan. Anong uring kabataan ang nalikha sa iyo ng YLS Summer Fellowship 2013? Second, anong mga aral ang iyong natutunan sa ating 3 araw ng pagsasama-sama? Third, anong mga pagkakataon ang nais mong balik-balikan sa ating pagtitipon? At anong mga bagay ang di naging mainam sa iyong palagay kung mayroon man? At ano rin ang iyong maaaring suhestyon? Fourth, ano ang maaaring asahan ng Panginoon sa kanyang mga kabataan sa mga taong darating?
Meron na lamang pong 2 minuto bago po makapag-present ang bawat grupo. Okay, Green Team. Ito po ay mula sa Green Team. Makinig po ang bawat isa sa atin. Una po sa lahat, gandang umaga, rise and shine. So, yun. Ito nga po pala yung presentasyon ng grupo. Ito yung napag-nilay-nilayan o yung pinagkasunduan ng buong Green Team o ng Sunshine Hatters Team. Una, ang reaction namin, komento o suhestyon para sa Wireless Summer Fellowship. Okay, reaction first. So yun, hindi naman kaila sa atin na naging masaya talaga itong panibagong karanasan na to sa atin. Naging active ang lahat. Okay. Kaya lang syempre, meron sa atin na, sabi na natin naging talagang memorable yung Wireless Summer Fellowship. Ngayon, meron syempre tayong sa isip natin na sana merong ganito, ganyan, ganito. Ang buong Green Team, para sa amin, sana, unang-una sa palaro, sana po, parang suhestyon ng buong Green Team, sana madagdagan pa po yung mga palaro bukod sa volleyball at sa basketball. Sabihin na natin na kailangan talaga nating makisama. Kaya lang, hindi, parang, may iba-iba po tayong alam natin mga kakayanan natin na parang hindi natin kaya makihalubilo sa volleyball at basketball. Oo, kailangan natin. Kaya lang, hindi talaga maiiwasan na merong mga OP, ganyan. So, ayun. Sana po mas palawakin pa yung mga palaro. Kaya may mga nagsabi na dagdag pang silid-tulugan. Mga kapatid, ito na po, narinig naman po natin ng ating mahal na obismo na magkakaroon pa ng panibagong lupain ng buong iglesia na pagtatayuan ng mga matutuluyan natin. So, malamang sa malamang na matutupad talaga to. Yung mga kalokohan na sana, may rasyon ng katol, na magkaroon ng kulay ang inumin. So, yun. Pero syempre, di ba, kahit naman tubig, mas maganda talaga yung tubig sa katawan. Pero may mga pagkakataon talaga na ganyan. So, ayun. May komento pa na mas naging masaya sa piling ng mga kapatid sa iglesia kaysa sa kapatid sa sanlibutan. So, yun. Pero all in all, para sa buong Green Team, bitin po talaga yung 3 days para sa YLS Summer Fell. Bali ko yung next po, yung mga pagkakataon na nais mong balik-balikan. Una, yung sinabi nung lahat kami, mga green team, sinabi talaga bonding with group mates. Kasi kaming mga green team, sobrang saya namin kasi yung kahit seryoso na kami sa isa't isa, pero may time pa rin na makipagbiruan. Yun bang mapapasaya namin yung iba pang kabataan. Meron pa yung pagtatanghal ng bawat isa. Dito kasi sa pagkakataon na nais balik-balikan, meron dito yung, di ba, pagtatanghal ng bawat isa. Yun bang natutunan din namin na wag mahiya, na kailangan may self-confidence, yun bang malakas yung loob mo para humarap. Kasi hindi naman yan ibang tao, mga kapatid mo yan. Kaya dapat wala kang hiya kasi, yung team building, kasi marami rin kaming natutunan. Tapos, ang pinakamasaya talaga, yung banding na matutulog na lang tayo, pero makikipagbanding pa tayo sa ating mga kapatid. Kasi, yun nga sabi nga ni Ate Charmaine, na bitin yung 3 araw, kaya kahit sa pagtulog o panaginip, parang di ba kahit sa panaginip, minsan napapanaginipan natin na may laro, di ba, wireless. Yun, so sobrang bitin talaga kahit na matutulog na lang tayo, talagang gusto pa natin makipagbanding kasi nga sobrang. Next naman, yung mga nadagdag o pagbabago sa sarili. Una, nadagdag yung pananampalataya sa Panginoon. Sumunod, lumakas yung confidence, yun nga, di ba, lumakas dahil kasi yung hindi lang kasi pagsasama to, parang meron din tayong mga matututunan na hindi natin makakalimutan.
yun nga, yung merong time, di ba sinabi natin, Charmaine, na mas masaya kasama yung mga kapatid sa loob ng iglesia kaysa sa mga kaibigan o mga best friends sa sanglibutan. Tapos, mas natutunan namin makipagkapwa o makisama o makipag-cooperate. Naging matulungin kami kasi, di ba, naalala niyo, di ba yung team building, yung may pagkakaisa tayo. Yun nga, may time na kami na Ate Paula, nadapa, pero tinulungan pa rin kami, go na go, ganon. Tapos naging matiisin kasi, di ba, imbis dun sa bahay, maliligo tayo, isa-isa, pero dyan, sabay-sabay. Meron nga ako nakita, 5-5. Yan, dahil naging matiisin pati yung salamok. So, sana nga, taba na lang yung tinukuha, hindi na lang yung dugo, di ba? Siyempre yun, bukod pa dun sa mga aral na natutunan, ay dagdag dun sa mga aral natin, siyempre, unang-una dun yung natutunan natin gumising ng maaga kahit, yun, di ba? Lahat naman tayo, gumising tayo ng maaga, syempre. So, importante yan. Naman tayo sa mga pangako sa Panginoon. Bali, yung unang pinangako namin sa Panginoon, yun yung makikilaho o makikisama ka sa Operation Akay. Pinangangako ng bawat isa sa amin na makikiisa kami sa Operasyon Akay. Bukod pa doon ay mangunguna sa kasiglahan sa bawat lokal. Siyempre kasama na doon yung mga iba't iba nating programa, mga joint worship. So yun, meron pa na mga dadalo sa mga programa para sa kabataan. Siyempre hindi lang to para sa mga YLS na katulad natin, kundi para na rin sa pangkabuuang bilang paglalahat o sa kabuuan. Itong moment na to, itong YLS Summer Fellowship 2013, ay hindi namin makakalimutan ng buong Green Team. Naging memorable to sa amin. At syempre, yung mga friendship na nabuo dito, hindi lang naman dito to magtatapos. Kundi, syempre, magkakapatid tayo sa iisang katawan. So yun, dito pa lang ang simula, hindi ito ang katapusan. Salamat. Ako po si Zaira Ann Ventura, anak po ni Pastor Ventura, at na sumasamba sa Tandang Sora. Ako po si Charmaine Joyce Murillo, kasama po sa lokal ng Tandang Sora. Salamat. Thank you, Green Team. So, ang binanggit nyo yan, witness ng ating mga kapatid at syempre ang ating Panginoon. Ang next team, Yellow. Kung maaari po lamang na ilimit po natin yung ating pagsasalita. Gusto po naming marinig ang inyong napakaraming mga experiences. Pero pasikat na po ang araw. Yellow Team, speaker, si kapatid na Aaron. Morning po sa ating lahat mga kapatid, sa ating mga pastor, minamahal na pastor, sa inyong lahat mga kapatid, magandang umaga po. Ako nga po pala si kapatid na Aaron Manuel, sa lokal po ng Valley Cruz sumasamba. Anak po ako ni Auditor Manuel, kung nakikilala niyo po siya, di ba po? Napakapayat. Pero mabait na tatay po yan. Marami. So, unang-una po, ang uri po ng kabataan na nabuo sa amin bilang isang grupo, ay ang isang uri ng kabataan na aktibo. Siyempre, YLS Summer Fellowship to. Group member to. Group tayo. Galing po tayo sa magkakaibang lokal. So, hindi po natin kakilala yung mga groupmates natin, di ba po? So, mapipilitan po tayo na makipagkaisa po tayo sa lahat ng mga gawain. Lahat kami bilang isang grupo ay nakikisa parang isang katawan. Di ba po? Lahat naman po tayo. At ang lahat ng YLS na hindi aktibo, yun nga po yung sinasabi po natin na medyo KJ po. Hindi naman po may iwasan yan dahil hindi nga po tayo magkakilala. Mga kapatid po natin na hindi po nakikilahok sa mga gawain, sa team building, sa ball games, kung saan pa po. Pinipilit po namin sila na makilahok sa bawat grupo, hindi lang po sa ball game, kundi pati po sa may team building na tinatawag natin. Tapos ang aming natutunan naman po sa nakalipas na 2 araw ay ang aming mainit na pagkakaisa. Mula sa unang araw hanggang sa ikalawang araw, hanggang sa magtapos po yung ating YLS Summer Fellowship 2013. Makikita ang pagkakaisa sa bawat miyembro ng grupo. Sa aming gustong balik-balikan, po yung aming gustong balik-balikan sa nakaraang 2 araw ng YLS Summer. Yung amin pong team building, yung nangyari po sa may team building, ang Yellow Team. Kasi po sa team building namin, makikita po talaga yung pagkakaisa ng bawat grupo. Kung ayaw pong makiisa nung
isa sa amin, mula sa maliit na miyembro hanggang sa malaking bahagi ng miyembro, pinipilit po namin talaga. Ako po, inaamin ko pa sa sarili ko kahit hindi po ako makapaglaro. Basta makapaglaro lang po yung mga kasama ko. Ayos na po sa akin yun. Diba po? Tayo nga po yung mga yellow team. Ayan po yun, sila po. Sila po yung yellow team na ipinagmamalaki ko talaga, na may pagkakaisa po. Yellow team, isang cheer nga po dyan. Yun po, napakahusay. Salamat po talaga. May pagkakaisa po talaga tayo. At ito naman po, at ang susunod po, ay ang amin naman pong question. Hindi naman po kami umihiling ng mga material na bagay po. Hindi po. Yung mga sinasabi po ng mga unang grupo na yung higaan po, ganun po. Ano po ba, yung inumin po ba dapat may kulay, ganun po. Hindi naman po kami umihiling ng ganun. Ang sinasabi lang po namin, yung wala po kami hinihiling na kutsyon, ganun, wala po. Kasi po, kahit anong material na bagay, wala po. Ang gusto lang po namin, sana sa mga lahat ng kabataan YLS, magkaroon lamang po ng disiplina sa ating mga sarili. Sa mga tinutulugan po natin, hindi po tayo magkakasakit, promise po. Kasama po natin yung Panginoon. Kasamahan po niya tayo kahit saan po. Lagi po siya nandyan para sa atin. At ito po, last po. Yung mga bagay na maaaring o inaasahan sa amin ng ating Panginoong Hesukristo ay ang maging aktibong YLS o lalo pang aktibo sa susunod na YLS Summer Fellowship. At ang maging isang modelo sa mga kabataan. Diba po? At syempre po, makasama din po kami sa Operation Akay. Marami po tayong aakayin. Hindi lang po yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, at kung sino-sino pa po. Kahit po yung hindi po natin kakilala, maaari po natin silang kaibiganin at akayin, di ba po? So, sana po, lahat po tayo makapag-akay sa susunod na, o sa mga ordinaryong pagsambalan po natin. So, yun lamang po at maraming salamat po. Thank you, kapatid na Aaron at sa Yellow Team. At ngayon naman, saksihan natin ang sa Pink Team. Pampalakas daw po ng loob habang sila ipatungo dito. Isang yell daw po sa Pink Team. Tayo daw po yung Pink Team. Tayo po yun. Sabi, hindi tayo padadaig. Okay, Pink Team. Pink Team, hep hep. Sa banga. Hep hep. Bisig na ba kayo? Baka inaantok pa kayo. O, Ige, tulog muna kayo dyan, ha? Pakinggan nyo lang kami. Isang umaga po sa ating lahat. Ay, yuri po ng mga kabataan, yung pagiging, ay mga natutong makisama. Kailangan po sa bawat isa sa atin, kailangan ay may pakikisama. Yun. Tapos, mas aktibo. Kailangan po tayo ay maging mas aktibo sa lahat ng mga palaro dito po sa loob ng iglesia. May pakikipagkaisa. Kailangan po yung bawat team natin ay merong pagkakaisa. Kung wala po tayong pagkakaisa, hindi po magiging maganda yung pagsasama ng yung bawat mga grupo. Mas matibay po ang pananampalataya. Kung matibay po ang ating pananampalataya, mas maganda yung pagsasama, di ba? Tapos, meron pong responsibilidad. Ang bawat isa po sa atin ay may responsibilidad na may pagmamalasakit sa kapwa. Then, after that, may tiwala sa sarili. Kailangan po ang bawat isa sa atin ay may tiwala sa sarili. Kung wala pong tiwala sa sarili, sa isang tabi lang, di ba? Dapat matuto po kayo na magkaroon ng tiwala sa inyong sarili. Ginigit. Huwag kang ganon. Giniginaw lang. Tapos, kailangan po may respeto sa isa't isa. Kung wala po tayo respeto sa isa't isa, magulo po yung bawat grupo, ganon, di ba? Tapos, lahat po,
pagiging matulungin sa kapwa. Ayan. Tagal nga eh. Kasi po, nakakalito po kasing basa. Tingnan nyo, paikot. Diba? Pag po nakaikot na to, tapos na po yung binabasa ko. Kailangan po may tiyaga. Kung wala po tayong tiyaga, di walang nilaga, di ba? Pag walang tiyaga, walang pagkain mamaya. Kailangan nyo lang po magtiyaga sa pakikinig sa amin para po makakain tayo mamaya. Gutom na po ba kayo? O baka ay, hindi pa pala eh. Busog pa. Mamaya na daw po yung pagkain, mga 9. Ay. Okay lang po yun. Busog naman na po kami. Makita lang namin kayong busog. Busog na rin po kami. Joke lang po yun. Ayun lang. Tapos kung paano makisalamuha sa mga kapwa natin sa YLS. Dapat po, matuto po tayong makisama sa bawat isa sa atin. Kailangan may pakikisama. Okay? Ayun lang po. Ito na po ang aking partners na si Melvin. Dalawa po kasi yan eh. Hello, hello. Good morning po. Ako nga po pala si Paul Melvin Domingo Manuel. Anak din po ako ni Odito. Kala mo, ikaw lang ha? Ito po, yung mga sinulat po ng mga grupo ko. Nais balik-balikan ng mga YLS sa mga sunod pang YLS Summer Fellowship. Unang-una, yung tingin ko po, lahat naman po tayo, mamimiss to, yung mga banding ng YLS. Yung, syempre po, yung mga magkakagrupo. Yung meet new friends, sabi nga ni partners. Partner. Sorry. Partner, meet new friends. Yung tipong magkatabi na lang, magka-text pa eh. At, yung tumayo po sa harap. Ito, pinakamasaya to. Yung tumayo po sa harap, kahit na po hindi alam yung gagawin. Nasaksiyan nyo na po yung ginawa namin kagabi. Pagkagaling, di po ba? Pagkaroon ng pagtutulungan. Pagtutulungan. Yun. Pagkaroon ng pagtutulungan. Kasi po, pinakamahalaga po yun sa grupo, yung pagtutulungan po, saka po yung pagkakaisa. Then, ito, may nagsabi po, natuto daw po siyang mag-basketball. Mahal po kasi yung pagpapaturo pagka nag-basketball eh. Saka po yung sabay-sabay pong pagkain. Siyempre, masarap pong kumain na sabay-sabay, lalo na po pag ito po yung kasabay nyo. Gaganahan po kayo talaga dyan. Saka po yung, yung mga, nasabi ko na rin po ito kanina, yung pong pagkakamaling nagdudulot ng saya. Yan, tulad po ng ginagawa ko ngayon. Saka po yung, teamwork ng bawat isa. Ito po yung pinaka-nakakamiss sa lahat. Kaya ko po ito hinuli. Yung overtime po sa men's basketball, pinakamasaya po yun. Yung tipong, pag mag-shoot po ako, nagtitilian po yung mga babae. Kapal mo. Ako po yung nagbabalik. Para sa isang magulo na namang pananalita. Dahil para daw po teleserye sa radyo, sabi ng aking partner. Kailangan daw po yung sa aral naman po, dapat time is gold, sabi nga nila. Kailangan daw po na mag-ingat, sabi nung ating ditong letter sender. Tapos, kailangan po na pagiging mahinahon, pakikiisa at disiplina, pananalig sa Panginoon. Yun daw po yung aral na kanyang natutunan siguro. Tapos, wastong pagsunod sa yung rules. Tapos, pagkakaisa sa lahat. Pagkakaroon ng pakikisama, bukod sa loob ang ginagawa, di yung hindi bukal, di ba? Natutunan kong pakikisama, pagkakaroon ng pagkakaisa sa lahat ng activity at pagtutulungan. Yun po yung kanyang sinabi dito sa sulat. Pakikipagkaibigan. Yan, dapat daw po may pagkakaibigan. Pagsali sa lahat ng mga gawain sa iglesia. Sino po ba'y sumasali dito? Sa mga palaro. Pakitaas nga po yung kamay. O konti lang pala. Nahiya pa. Ayaw pa magtaas ng kamay. Pakikisama sa mga kabataan sa iglesia. Yung kagaya po ngayon. Bawat isa po sa atin ay nakikisama sa mga hindi natin kakilala. Sabi nga dito sa sulat, dito sa kapila, meet new friends. Mga banding sa mga YLS sa loob ng iglesia. Mag-balance ng oras. Time is school. Matutong mag-isip habang naghihintay. Yun lang po at maraming salamat. Yun lang po ang aking
Kasama, meron pa ulit pahabol. Ako nga po pala, anak po ako ni Diaconessa Manuel. Ito, seryoso na po. Pangapat po. Ano po yung dapat asahan sa atin ng Panginoon? Ito, seryoso na po. Mga kagrupo ko po kasi, meron po sumagot doon na isa na nagustuhan po ng lahat. Sige na po siya papakilala, baka po sumikat, ma-discover, mapapatungan pa po niya ako. Ito po yung sabi niya, siya lang daw po talaga yung dapat matutunan ng mga kabataang wireless sa loob ng ating iglesia. Ang dapat asahan sa atin ng Panginoon, ay yung daw pong maisapamuhay po yung lahat ng mga natutunan mga natutunang aral sa YLS Summer Fellowship. Ito daw po kasi magagamit daw po natin ito upang tayo maging isang epektibong tagaakay doon po sa mga iba pang kabataan dito po sa sanlibutan na upang makasama rin po natin sila na maglingkod po sa Panginoon. Yun lang po, salamat. Okay, salamat. Kapatid na Melvin at kapatid na Frank at sa pink team. Now this time po ay ang blue team. Good morning po sa lahat po ng nandito. Ako po si Bea Bethlehem Manuel po. Sa ano po ako sumasama? Sa San Juan po. San Jose District. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Maria Hersha B. Abing. Galing ako sa District 1. Sumasamba ako sa lokal ng Rodriguez Rizal. Anong katangian ang nahubog sa'yo yung mga katangian po na nahubog sa 3 days po na YLS? Bali po, meron po ditong 3 pa. 5 po pala. Pagiging wag mahiyain, yun po yung una. Pangalawa po, pakikibagay. Pangatlo, pagiging sports po sa games. Pang-apat, pakikipagkaisa. At yung panglima po, pagiging aktibong YLS sa loob ng iglesia. Tapos, yung next po, yung mga aral po. Meron po ditong 4 na ka. Una po yung, kailangan ilabas po yung talento. Kung meron pong talent, wag pong mahiyang ilabas. Kasi po, binigay po sa iyo ng Panginoon yan. And then yung pangalawa po, kailangan po yung kooperasyon. Kasi po, hindi naman po magagawa ng bawat team yung lahat ng activities o lahat ng bagay kung wala pong kooperasyon. Kailangan po yan. Then, kailangan makihalubilo. Kailangan po makihalubilo para masaya. Yung mga pagkakataon po na masarap balik-balikan, may mga nagsulat po dito sa mga ka-groupmates ko. Lahat daw po, syempre po lahat. Lahat po ng mga nangyari ngayong YLS, sobrang memorable po. Unforgettable. Tapos, pero meron daw pong nag-stand out. Nangyari po, yun po yung mga games. Kasi po sa mga games, mas naging malalim po yung samahan ng bawat At hindi lang din po yung pati rin po yung magkakalaban po. Tapos, mainam na pangyayari. Teamwork, nagkakilala po. Yung po, teamwork, nagkakilala po yung magkaka-team. Tapos, nagkaisa. Tapos, yun po, maraming nakilalang kapatid sa iglesia. Yung di mainam naman po, yung naging kaunti po yung bilang. Yung sa panahong kailangan na pong magsama-sama nung magkaka-team, hindi po pumupunta yung iba, kaya po, doon naman po tayo sa suggestion. Umpisa, magkaroon ng mas maraming CR. Tapos, second, mas ayusin ang pag-aayos ng mga miyembro at grupo. Kasi daw po, yung parang daw nagkaka-jumble daw. Yung parang sa ibang team, nagkakaroon ng mga Diaconess, basta mga ganun. Tapos yung sa iba naman po, puro kabataan lang. Pero sabi ko naman, okay lang yun kasi mas nahuhubog yung kakayahan ng mga kabataan na ipakita yung talent nila at saka mag-stand out sa mga activities na ginagawa. Tapos 3, sana po sa laro, gayahin yung mga laro sa we need to win it. Kasi, mas po yun, adventure. Mas parang obstacle na rin po yun, katulad sa mga army. Tapos 4, pwede daw pa sponsor ng off-lotion. O di kaya po, baygon daw. 5, magkaroon pa ng ibang laro, dapat yung pang-Pilipino. Katulad ng sepak o sipa, patintero, team versus team, batuhan bola, team versus team. Tapos taguan, yung wala ng balikan. 7. Mas magkaroon pa ng maraming activities para magkaroon ng mas marami pang bonding. 8. Sa lahat ng mga miyembro, magkaroon ng disiplina sa sarili at huwag maging pabaya sa mga miyembrong nahihirapan na. 9. Dalas, kung nakita mo nang magulo ang team mo at alam mo naman kung paano
paano yung rules ng activities na gagawin ngayon, ipaliwanag na para di na mahirapan yung mga magigiting na marshal. Dahil mahirap pang magsalita na magsalita at magsaway na magsaway sa isang grupo na marami ang bilang. Tapos doon naman po sa ano ang maaaring asahan ng Panginoon sa kanyang kabataan sa susunod pang mga taon. May isa po dito na nagsabi, siguro sa susunod pang mga taon, ang mga kabataan sa loob ng iglesia ay mas lalong magiging aktibo pa at makapag-akay pa ng iglesia, ng kapatid sa iglesia. Paano ng iglesia? Tapos doon naman sa isa, tapos po doon sa isa naman, pagiging mas aktibo at sisikapin ito pa rin ang operasyon akay. Tapos patuloy kaming susuporta sa mga banal na gawain sa iglesia. Tapos, pagiging mas aktibo sa lahat ng gawain sa iglesia at pag-iimbita pa ng maraming kabataan sa loob ng iglesia. Tapos, lalong mainit at masigla sa pananampalataya, patuloy na paglilingkod at ipagmamalaki ang iglesyang kinakaaniban natin. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, thank you, Blue Team. So next we have the Orange Team. Ako po si Mary Grace Tolentino, District 3 sa Casilla, Llanera. Anong uring kabataan ka na idulot mo sa Summer Fellowship? Isang mas naging aktibong kabataan ang pagsunod at makinig sa bawat isa. Nag-boost ang self-confidence ng bawat isa. Naging mas matibay ang pananampalataya, natutong makiisa at magtiis. Ano ang gusto mong balik-balikan? Ang gusto ko mong balik-balikan, yung kagabi po ay nagsabog kami dyan para po kami nag-practice lang. Tapos, yung nakakuha po kami ng 1,000 sa first time po namin yun. Yung pagpa-practice po namin kahapon na kahit po yung iba hindi po nakikijoin, tuloy-tuloy pa rin po yung leader namin para lang po maayos po yung aming grupo. Magandang umaga po. Ako naman po si Madel. Galing po sa District 2, lokal ng Kalikid. So dito na po tayo dun sa ano yung hindi mainam. Dito po sa gathering natin ngayon, kami po kasi may time na hindi kami naging organized. Meron din time na pag nagpa-practice, hindi kompleto yung attendance. Tapos, syempre meron din yung makanya-kanyang gawain. Yung iba, pag nung time na po na magpa-perform, kulang-kulang po kami. So, yung solution po siguro doon, dapat magmumula sa ating sarili yun. Dapat maging responsible tayo. Alamin natin kung ano yung reason kung bakit tayo nandito para makilahok sa mga gawain. Parang isa-set aside muna natin yung iba, mag-focus tayo doon sa gagawin natin dito. Ano ba yung gagawin natin dito? Tapos, kasi di ba maraming hindi naka-attend. Yung last year, mas madami yung bilang natin compare ngayon. Sabi po nung isang kasama namin, time management lang daw po yung kailangan. Kasi lahat naman tayo may mga pinagkakaabalahan. So, time management na i-manage natin yung oras natin, dapat uunahin natin palagi yung Panginoon. So, dun pa rin po, magsisimula pa rin dapat sa sarili natin yon. Tapos po, ano naman po yung solusyon natin sa yung mga hindi naka-attend ngayon? So, bilang mga kapatid siguro, dapat natin ipaalala sa kanila na meron silang dapat na tungkulin na dapat natuparin. Tapos, ano po ba yung aasahan natin or aasahan sa team ng Orange? Mula po sa amin, mas magiging aktibo po kami. Mas magkakaroon po kami ng, mas magsasakripisyo po yung bawat isa sa amin. At pipilitin po namin na maging modelo kahit po mahirap para maging isang mabuting YLS. Salamat po. Okay, salamat, Orange Team. And last but not the least ay ang Red Team. Isang mapayapang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kami po ang huling grupo na magpe-present kung ano yung mga natutunan namin dito sa nakaraang sa kasalukuyang Summer Fellowship. Ang kabataan o anong uring kabataan na nalikha sa amin na tong Summer Fellowship ay mas naging masigla at aktibong kabataan kami na puno ng pag-asa na makakatupad kami sa proyekto ng iglesia. Mas makikiisa pa kami sa mga susunod na gawain. At sigurado na na-boost yung confidence namin lahat.
nawala yung aming pagkahiya o pagkailang sa kapwa kapatid. Hindi namin tinitingnan kung ano yung magagawa nila, bagkus kung ano yung kakayahan namin o pwede namin i-share. Natutunan din o nais namin balik-balikan kung paano nagsimula itong summer fellowship na to. Kasi itong summer fellowship na to, sinasagawa para ma-boost yung confidence natin, mag-bind yung mga YLS, para sila yung manguna o sumigla sila sa mga gawain na iglesia. Ang aming aral na natutunan, magsakripisyo tayo para sa kapatid. Kasi diba, lahat naman tayo dito kailangan magtiis para may matamo tayo sa buhay natin. Magbigay tayo ng chance dun sa mga bago nating kapatid o sa mga kapatid natin na bagong akay. Alalayan natin sila. Huwag tayong maging sanhi ng kanilang katisyoran. Bagkus ay tayo yung maging dahilan kung paano yung pananampalatayang nabuo o natamo sa kanilang mga puso ay umalab. Para sa mga susunod na panahon, sila naman yung manguna at sa proyekto na iglesia para dun sa ating Operation Akay. Natutunan din namin na yung pagsamba sa tamang oras. Napakahalaga niyan. Iwasan natin na kung saan-saan tayo pumupunta. Kasi kaya tayo pumunta dito para mag-bind tayong mga magkakapatid, di ba? So, huwag natin ihiwalay yung sarili natin sa iba. Yung sarili natin, kung ano yung kaya natin i-share, ibahagi natin. Yung mali namin sa grupo or yung mga bagay na dapat naming iwasan sa susunod, iwasan namin yung bahala na habit. Madalas nangyayari yan kasi iniisip natin yung kaya naman ng iba. Bakit pa ako tutulong kaya naman nila. So dapat iwasan natin yan. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang talento na kaya naman natin ibahagi. Nahihiya lang tayo. Pero bakit tayo mahihiya? Magkakapatid tayo dito sa loob ng iglesia. Iwasan natin yung pagkakanya-kanya. Manguna tayo mga YLS para sa proyekto na iglesia at mabuting ehemplo at kaiba sa kabataan ng sanglibutan. Alam natin na marami pa yung mga tupa na wala sa kawan ng Diyos. Tayo lang yung lubos at nakakaalam kung sino sila. Dapat tayo yung manguna o hanapin sila para pagdating ng panahon, kasama natin makapiling natin sila sa buhay na walang hanggan. Salamat. Okay, mga YNS, maraming salamat sa lahat ng inyong mga ibinahagi. Manatili po tayo sa ating mga circle at mayroon po tayong isa pang gawain. Okay. Tapikin po ninyo mga YNS ang inyong nasa gawing kanan. Okay, kaya po dapat naka-circle kayo. Hawakan nyo yung kanyang balikat, tapikin. At sabihin sa kanya, salamat at narito ka. Okay, tapikin mo naman ang YLS sa iyong gawing kaliwa. At sabihin mo, ikaw ang lakas ng iglesia. Okay, at tapikin mo naman ang iyong sarili. Okay, ang inyong sarili. At sabihin ninyo, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Okay, mga YLS, manatili na lamang tayo sa inyong posisyon. At tayo ay bibigkas ng isang panata sa harap ng Panginoon at ng ating kapwa YLS. So, tayo po ay pangunahan ni Pastor Romeo P. Manuel. Kayo daw po ang Mangyari lang po, mga YLS, na tayo po ay tumayo at tayo po ay bibigkas
ng mahalagang panata ngayon sa Panginoon bilang mga kabataan po ng iglesyang itinayo ni Jesucristo. Sumunod po kayo sa akin. Ako ay YLS. Tungkulin ko ang maglingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Tatalima sa mga namiminuno. Ang lahat ng kanya, itataguyod ang lahat ng kapasyahan at patuloy na makikiisa sa mga palatuntunan. Igagalang ko ang aming pamahalaan at gagawa ng mabuti para sa bayan. Magiging mabuting halimbawa ako at buhay na patutuo ng lahing hirang. Ilagay po ninyo ang inyong mga kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ako ay YLS. Itataguyod ko ng buong sikap ang aking pamilya. At mamumuhay ng marangal. Sapagkat ako'y may dugong bughaw. Gagawa ako na may kasipagan. Di lamang para sa sarili o sa mga minamahal, kundi maging para sa iglesia. Ako ay YLS. Gugugulin ko ang aking panahon na may kabuluhan. Huhubugin ko at huhusayin ko ang sariling kakayanan. Tataglayin ko ang ugali at kaisipang Kristiyano sa lahat ng panahon. Titiyakin kong nakalapat na mabuti sa banal na katawan, anuman ang mangyari. Paninindigan ko ng buong tatag ang aking pananampalataya sa harap ni numan. Tulungan nawa ako ng Diyos, ganun din ng lahat ng naririto. Sapagkat kami ay kaanib sayang living stones ng iglesyang itinayo ni Jesucristo. Salamat. Amen.